Hello and welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin ang mga lighter side ng SEO. And today meron akong guest na magi-explain sa atin dito sa topic na to kasi medyo unique siya para sa akin kasi bihira lang ako nakakakita ng mga nag-e-expert dito sa industry na to, especially doon sa Pinterest SEO. Ito yung magiging topic natin ngayon. And yung ating guest speaker, nakilala ko siya sa mga conferences din. Kasi nakasama ko siya sa Baguio Conference, so kung saan in-explain din niya yung about dito sa Pinterest SEO. That's why na-invite natin siya dito para mas matulungan pa tayo and ma-introduce sa atin kung ano ba tong Pinterest SEO. So let's welcome Mr. Chris Saragosa. Hello. Saragosa. Hello. Hello. Welcome Hello, sa hello. SEO Kwentuhan. Ay, kaya mahihain. Hello. Ayun, Chris, sige, pwede ka magkwento pa kung ano ba yung introduction. Paano ka na-introduce dito sa SEO? Yeah. So, actually, way back kasi before, nung pagka-graduate ko, ay nag-call center ako and then, it's long story, call center ako and then parang ayoko yung industry and then I was looking for something na related dun. Kasi I'm a graduate of Bachelor of Science in Computer Science pero hindi ko gusto mag-program. So I was looking for like industry na similar. And then nung siguro mga 2013, meron akong ka-work sa call center and then na-introduce ako sa work from home. Tapos ang ginagawa niya parang copy-paste lang doon ng mga aso para for keywords. At the time wala pa akong idea talaga nung na SEO pala is for keywords, ganyan. Tapos nung gamer kasi ako, may kalaro akong parang sa game na na-mention yung SEO. Kasi at the time kasi di pa madali pa SEO nun, parang rank mo lang yung page tapos iwan mo na. So kinuwento niya sa akin and then yun parang na-introduce na ako 2014 na I did parang research tapos nagte-take ako ng course. Ganun. So doon ako na-introduce with SEO. Nice. Same pala tayo ng course. So, graduate din ako ng Bachelor of Science in Computer Science. Oh, paano nakatamad mag-program. Oo. Yun nga. Tapos ganun din, 2013, nag-start din ako ng SEO na yung na-applyan ko dun sa Makati. So, ikaw, okay. saan ka nakapag-start na nakapag-apply? Ng SEO. Yun, medyo madugo. Madugo yung yung journey ko with SEO kasi so nakakuha ko ng certificate. Sa dami kong courses noon, parang 4 ata certificate ko. Pero walang mag-hire sa akin kasi yung time na yun, di ba, parang bago-bago pa lang din yung work from home, freelancing. Odesk pa nga yun dati. Odesk So, wala mag-hire sa akin. Tapos, may mga ina-applyan ako, then nakukuha ako as parang iba-ibang field, social media, customer service, ganun. So, hindi smooth sailing yung transition ko to SEO. Mm-hmm. Actually, I think kung tama ako yung sa White Hat label na mention ni Coach Angel ata na 2014 siya. So, technically, una pa ako sa kanya. Kaya lang, mas magaling siya kasi application agad siya. So, ngayon ako parang, pa lang, by theory, ganito yung SEO, ganyan. Hindi ko siya na-apply kasi desperate to work. Desperate umalis sa call center. So, kung anong mapasukan, kung anong paggawa ng client. So parang in a sense, VA ako nun. Kaya nga, nung mga time kasi talaga na yun, more on talagang gagawin mo muna yung mga task para mas maintindihan mo. Kasi konti pala yung mga resources that time. Tsaka ang hirap i-sell pa, parang pag pinipitch mo siya, hindi nila alam yun. Kumbaga alam nila it exists, pero hindi talaga. Pati social media actually before, parang new concept. Yeah, tama. Oo, kasama nga lang yun dati sa off-page SEO yung social media. So kapag off-page SEO ka, nag-social media ka rin dapat that time. Oo, yun. So parang ganun siguro in a sense, nakapag-SEO ka. Pero yun nga, parang ang tingin ko more of social media. Okay. So kailan mo naman naisip na dapat mag-focus ka na sa Pinterest SEO? Nung Noong 2021, kasi nag-enroll ako kay Coach Angel noon yung course niyang All White Table. Parang sponsor. Baka naman, pa-shoutout. Paano? Shoutout nga natin yan si Ma'am Angel. Click nyo lang yung link ko. Tag din. So yun, parang meron ako kasing company na tinulungan before, 2020 noon. Facebook ads yung ginagawa ko and then parang tinulungan ko siya
build yung business niya from ground up. And then, bas nagka-issue, tapos umalis ako, tapos parang sabi ko, kung kaya kong tulungan yung someone to start their business, I can start my own. Pero, I want to go back to my roots na SEO. So, balik ako, parang apply. Hindi na ako napayag nun ng other task. SEO lang. Tapos may nag-hire sa akin, travel bloggers. And then, nag-orientation kami. Ang tinuro nila sa akin, Pinterest. So, nagtataka ako bakit Pinterest yung nagulat din ako kasi ang sabi nila at that time, parang 50 to 55% ng traffic on their website is coming from Pinterest. Yun. So, nung tinignan ko yung analytics, parang oo nga, parang dun talaga sila nakuha ng traffic. And pa-travel sila, ganyan. Tapos, nag-pandemic, medyo natigil yung yung work nila sa Pinterest or sa travel nila. And then, parang every time na may makikita akong client na naghanap ng SEO, in-offer ko yung Pinterest. So parang pasundot-sundot lang. And then yun, parang hanggang sa na enjoy ko siya. Tapos last year, nung WasCon 2023, si Mike D was discussing about YouTube SEO. Oo. And then, kasi parang first conference ko noon eh. Ang akala ko, ang kailangan mo lang i-discuss is about SEO lang talaga. So he was discussing about YouTube SEO. And then sabi ko, kung kaya niya mag-talk about YouTube SEO, bakit hindi ko kaya mag-talk about Pinterest? So sabi ko yun, I'll advocate to Pinterest na kasi nung nagtatanong-tanong din ako ng mga ideas doon sa mga other Filipino SEO. Alam nila yung Pinterest, pero yung kagaya nun sa'yo nga, alam yung Pinterest, pero hindi as deep na knowledge ko when it comes to Pinterest. And then at the same time, parang ang ginagawa nila is for backlink lang. So, sabi ko, okay, so I saw there's a gap na pwede kong pasukin. And then why not go for it? Yep, kasi sometimes dun sa mga clients na na-optimize ko, talagang ginagawa lang nila yung Pinterest for the sake na meron silang social media groups. Yeah. Pero hindi talaga sila heavily optimize doon. Well, meron din ako mga na-optimize before na depende kasi talaga sa niche. So, mamaya pag-usapan pa natin yan. Pero ano sa tingin mo yung uniqueness ng Pinterest SEO book dun sa mga regular tsaka yung mga existing na ngayon na SEO? Like, let's say, Etsy SEO, YouTube SEO, things like that. Uniqueness kay Pinterest. So, how do I explain? So, kasi parang ang misconception with Pinterest is it's a social media. Well, in fact, it's more closer to Google actually, tsaka Bing. So, it works very similar as a, how do you say it? Parang search engine. Yeah, it's a visual search engine. That's what most of us calls it. So, yung uniqueness niya, in a sense, similarity with, parang nasa middle ground siya ng social media to search engine. And it has similar features na kapag let's say for Facebook or Instagram, kailangan engaging yung image while at the same time, kailangan nag-focus ka din sa mga keywords. Although, merong keywords sabi natin sa Facebook or sa Instagram. Sa Pinterest, they give value to the keywords as much as Google and yung other search engine ba. So parang it falls in the middle, and then parang you need to optimize the keyword, pati yung meta description. Okay. Yun. So parang yung like siya yung image version ng TikTok. Kasi yung TikTok, di ba, may algorithm din dyan. And yes. Meron din mga nagti-TikTok SEO, yung mga ganun. So, yun. I think ito yung kanyang uniqueness. Para sa kanya siya yung about naman sa image. Yeah. Or sa tingin mo, sino yung mga dapat na nag-i-invest dito sa Pinterest SEO? Like, anong mga niche, anong mga businesses ba dapat yung nandyan? Yeah, so yung sa experience ko, yun nga, yung parang una kong experience about vlogging, and then I've seen good results then. Nagkaroon ako ng client with gardening, landscaping, tapos yung mga food, especially food, kasi mga recipes, ganun. So, naghahanap sila ng mga recipes. Vloggers, life coaches, mga trainer, fitness. Yes, ayun. fitness. Tama. Fitness, life coach, mga productivity, ganyan. Especially now, e-commerce. So, baka mamaya masingit natin. Mga e-commerce kasi nagkakaroon ng additional feature si
Pinterest na involved when it comes to parang promoting products, yeah. Nice. Mostly interior design, landscaping, as mentioned, mga products for landscaping, mga home devices, mga smart home devices. Tapos, fashion. Kaya din ako nag-start sa modeling. Mahilig ka nga pala sa fashion. Kasi sabi ko titingnan. Actually, doon lang din ako sumingit sa fashion kasi sabi ko, parang na-research ko nga nung last year. Good ang Pinterest for fashion. So sabi ko, I need to get into the industry. So parang pinasok ko para makita ko nga. Tapos beauty, ano pa ba mga visual photographers, ganun, mga wedding, ganun, yun, maganda din yun. Tsaka mga affiliate. Merong mga niche, questionable, pero I've seen good results, like accounting, mga businesses, which is weird, but at the same time, kasi there's a different approach into it. Kasi kapag nag-search ka about those stuff, parang services agad yung makikita mo. So I've seen results na yung, for example, talking about accounting, na pinapasok nila into productivity. So parang how to file taxes, ganyan. And then biglang magkakaroon ng redirection to a website na book a call with us. Ganun na mga landing page. So parang yun, there's an approach na a way to get into accounting tsaka mga businesses sa Pinterest. Okay. So yeah, thank you sa suggestion mo, lalo na doon sa mga nakikinig natin na nandun yung niche, no? Merong opportunity dyan na pwede kayong gumamit ng mga ibang channels katulad ng Pinterest para mas lalo nyo pang papataas yung sales, then yung brand awareness ng mga websites ng clients nyo. So consider that as well na aralin. Okay, what are the most important factors na dapat i-consider when optimizing a Pinterest profile? Okay, so dun papasok yung similarities niya when it comes to like keyword research. So, there's a way kasi to research sa Pinterest ng keywords or upcoming trends. Check nyo trends.pinterest.com. You can run a keyword research. For example, yung niche natin is interior design. So, yung service name nyo, you make sure that you use the keywords repeatedly as well. Similar in how you do it sa Google. So, make sure yung keywords is used sa title nung image nyo, yung sa sa description, sa caption, and then meron tagging din doon. Tapos yung group boards, pwede din kasi kayo mag-create ng group boards na parang in SEO perspective, i-compare ko siya sa Google para madali. So in Google perspective, parang yun yung clustering. So 'di ba parang pag nagagawa ka ng cluster, kunyari living room designs, tapos under nun may mga different blogs ka na about living room designs ka na. So parang sa Pinterest ganun din, pero group board siya. Gagawa ka ng group board na about living room designs. And then syempre, since visual platform siya, obviously yung images. So make sure that it's captivating. There are rules that you need to follow or you need to test. Based on my experience, hindi effective yung mga bright colors sa Pinterest. More on pastel, light color, mga gusto ng tao when it comes to like, converting sa Pinterest. Okay, nice. Naalala ko kasi nung pag nagre-research ako about sa mga tattoo, kasi mahilig ako magpatato eh. Sa Pinterest din ako nakakita ng mga designs. Diba? Yun. Actually, so, yun sila, no? Yun din ang kagandahan sa Pinterest kasi for the most part, yung mga tao na nandun is more likely to convert. So like in your case, 'di ba, parang nagpunta ka sa Pinterest kasi you want to take action. And nagpo-plan ka magpatato. So pupunta ka dun, maghanap ka ng tattoo. Yeah. Oo nga. Tama 'yan. So kung sakali ba nakita ko yung business na tattoo shop or tattoo artist na malapit sa amin tapos nagpi-Pinterest, 'di ba? Syempre sila na yung kukuhanin ko kasi doon ko nakita yung design eh. Yes. Okay, so another question, what strategies do you recommend for creating pins that drive traffic to a website? Yan, para gagamitin na natin yung Pinterest to drive traffic na. Okay, yun. So let's start with yung sa images kasi obviously it's again visual search engine. So yung images, make sure na it has a call to action. Pero merong instances din kasi may mga niche na not into yung mga call to action. Minsan image lang, mag-post ka, yun lang nagko-convert na sila. So I would recommend
especially like in the first 2 to 3 months for you to test image, which one is performing well. You can also review yung mga top performing pins. So pag halimbawa nag-search ka sa Pinterest, balik na ako dun sa example natin Interior. earlier. Yeah, Mhm. with interior. Kunyari, mag-search ka ng living room. Paano type mo lang? Living room minimalist idea. Kunyari, ganun. So makikita mo yung mga top pins. Makikita mo parang meron dun na image lang, meron dun parang about blog, meron dun infographics, ganyan. So, i-test mo, i-review mo, tapos try to test it for 1 to 3 months. Ang kagandahan sa Pinterest is you can drive yung customer mo to the same blog multiple times. Mhm. So kung gagawa ko ng image, pwedeng gumawa ko ng isang image na static pin yung may title, Mhm. tapos yung may call to action. Pangalawang pin is just image lang. And then pangatlo is parang tips na naka-infographics na. Tapos all leading to one blog Okay. para So, ma-check ko. parang nire-repurpose mo yung isang blog. Kasi 'di ba sa blog minsan may mga iba't ibang images. Yes. Tapos pwede mo siyang gamitin into Pinterest pins Oo, para yun. Tapos pwedeng iba-ibang different design. So parang yun, exposure na din siya na 3 times exposure na ano. As long as ranking up, we need to also consider that. Pero yun nga, parang at least you were able to promote yung blog na yun 3 different times sa Pinterest. Yeah. Yun nga, as mentioned, yung colors din kailangan i-consider kasi for the most part, mga Pinterest users like light colors or pastel colors than mga neon heavy colors. And then make sure that it's optimized with yung keyword. So as mentioned, very similar siya with Google when it comes to keywords. So merong keywords tsaka yung mga semantic keywords that you need to use dun sa description mo and then dun sa tagging. Kasi while we're scheduling pins, itatanungin ka kung ano yung mga tags na applicable for the pin. Alright. So, may i-add ka pa ba? Or Ayaw nga, yung sa group boards pala yun, kailangan ko i-mention kasi for parang Okay. recently nakakalimutan siya. Sa group board, so halimbawa, keyword ko is interior design. Yun, so kailangan may group board ka interior design, tapos ilagay mo din siya doon, tapos ilagay mo din yung pin sa other group board na similar or closely dun sa pinopost mo. And then, yung image title, yan, make sure na keyword rich din siya. Tsaka fresh pins pala. Sorry. recent update to. Pinterest likes fresh pins, meaning newly images. Kasi before, para magpo-post lang kami ng one image, tapos i-schedule namin siya multiple times. So make sure it's a fresh pin na parang unique and new. So gawa ka ng image na flat, na parang normal image lang. Tapos gawa ka ng image na may font na. So parang dalawa na siya agad. Ganun. So, at some point, hindi mo din pwedeng gamitin yung mga AI, like, generated images sa Pinterest, no? Kasi, posible, hindi rin siya mag-rank. So, Meron, recently, yun yung technique ng mga iba. Kaya lang kasi, parang tayo, as a person, nagiging aware na sa mga... aware na kung ano yung mga Oo. images na So, generated. nag-work siya when it comes to algorithm, pero you as a person, parang would you click on it? Tama. More on the perspective talaga kasi sa images eh. So, Yeah. Oo. Pero gaano ba kadami dapat or gaano kakadalas nagpo-post dito sa Pinterest? Ideally, as much as you can, pero syempre, similar with all algorithms like Google and Facebook and Instagram, consistency is very important. So if you can only post once a day, mas preferred ni Pinterest yun kaysa mag-post ka ng 30 today tapos kinabukasan wala ka na. Okay. Yun. So parang consistency pa din. For starting accounts, what I do, parang 1 to 3 posts per day. Okay na yun. May results na. Pero, siyempre, kung kaya mong 20 pins a day, why not? Okay. Nice. Dadali na naman yun, parang based dun sa experience ko. Parang 4 hours, 5 hours, kaya mo na yun for 1 month na post. Okay. Kasi masasanay ka na din. Alright. So, based sa experience mo, sabi mo ka na may mga iba't ibang type na images na nilalagay sa Pinterest. Ano yung pinaka-effective kadalasan sa mga campaigns? Yeah. So, yung buti na mention mo, na forget ko pala. Kasi meron, parang, ewan ko lang kung ano to, this is how I call yung mga pins ko. Merong static pins, yung normal image pin lang, and then yung idea pins, video pins, saka infographic. So, yung image pin, yung parang normal na picture lang.
Okay. ipopost. Tapos yung static pin would be yung may title, yung may Mhm. name, yung parang normal pins na nakikita mo. And then yung idea pins kasi parang ang equivalent niya is yung Reels tsaka Ah. TikTok video. Yun. And then yung video pin, normal, gumagalaw. Pero pinag-combine na nila yung idea pins tsaka video pin. Kasi na-realize nila isa lang din naman. And then yung infographic. So, which one works? Based on sa studies and dun sa experience ko with the clients, static pins works better to convert, meaning to lead to your website or to make a transaction. Yung image pins and yung video pins are good for impressions and attracting to your account dun sa page mo. And then Okay. infographics then works well, pero may mga specific niche na Mhm. nag-work. For example, mga coaches, ganyan, good yung mga infographics. And then, I've seen instances din, especially sa mga coaches, yung magagawa na sila kunyari ng 30-day sheet na parang cheat sheet na, for example, 30-day fitness challenge, ganun, Mhm. gagawa na sila sa Pinterest para downloadable. Kumbaga, yun ang lead magnet nila. Tapos, I see. mag-enroll na dun sila sa'yo. Pero yun nga, kung you want to drive traffic, sorry? Mhm. Sir, depende rin talaga sa intent, no? Kung ano yung gusto mo Oo. maging action ng user. So, Yeah. Kaya yun, advisable din talaga to test like in the first 1 or 2 months kung which one works well. Pero yun nga, yung videos would be for getting traffic and then yung conversion, yung static pins pa rin. I see. Alright. Okay, based dun sa mga information na sinabi mo, and actually, nagbigay ka na nga ng isa, like yung sa e-commerce, sabi mo. Ano pa yung mga posible maging evolution nitong Pinterest platform? So, ano yung Yun. mga trends na pwede nating abangan? Yes, yun nga. Yung na-mention ko kanina na, what do you call this? Sa e-com? Yung sa Product. e-com. Yeah, Mhm. oo. They're actually pushing it. Nag-partner na sila with Shopify. So, Oh, they have a plugin na automatic mag-upload sa nice. Pinterest. Yun. That's a good information kasi marami rin akong hawak na Shopify lately na e-com. So maganda siya kung may integration siya. Yes, actually ang dami kong nakikita ng mga products niya na pag clinic mo, nag-direct na siya into client website na doon sa parang sa product page nila. Directly. Yun. Yeah, oo. Tapos recently meron na sila yung Pinterest. Actually medyo matagal na din siya, parang 1 year na din. Pinterest Lens, which is yung parang you take a photo ng furniture and then magbibigay siya ng suggestion, which is also great for e-commerce. And then yung try on, parang for fashion, di ba? Libawa mga makeup, ganyan. So parang pagsi-selfie ka, makikita mo, libawa, yung color ng lipstick, ganun. Tapos biglang sa baba may suggestion kung saan mo mabibiling ganun ng color ng lipsticks. Para makita mo na din na, oh, good, maganda. Tinataas na nila yung user experience. Oh, yun, mga parang feature na nila. AR. Ewan ko kung AR tawag doon. I think AR ata na yun na parang they're engaged more sa user. Yun. Kasi they want to drive traffic din eh. So parang, what would be our unique selling point sa other platform. So, tama. So far parang kay Google, pa lang eh. Kung ano lang din yung mga nakikita mo sa SERP, mga SERP features, yun pa lang. Pero especially now. Kung something na ganito na pwede mong ma-integrate sa website mo para mas makabenta ka ng products, mas maganda yun sa mga consumers. Especially now, especially yung sa, kasi yung nag-attend ako ng Chiang Mai SEO itong recently lang, parang lahat sila ang question is how to diversify yung traffic kasi ang gulo-gulo nga ni Google. So, I think, or I strongly suggest rather na Pinterest would be one of your go-to platform. Oo, kasi ang ganda nga ng parang mga integration. Nice. Thanks for giving us the idea. Kasi sa totoo lang, meron din ako mga websites ngayon na yung nagra-rank naman sila sa AI overview, pero pababa pa rin yung traffic. I mean, di ba? Dati ang pinoproblema natin kung paano ba tayo magra-rank sa AI overview. Now na nandiyan yung AI overview, nagra-rank naman yung website, pero hindi pa rin talaga sila nakiklik eh. Kasi siguro dahil nga nag-iiba na yung behavior ng mga tao kapag nagse-search. So I think maganda rin yung Pinterest kasi medyo bottom of the funnel siya eh. Kumbaga, products talaga yung hinahanap ng tao. And sabi mo, may action na involved kaya sila naghahanap doon ng mga images. Yes. So, tama. So,
For someone na gustong aralin tong Pinterest, ano yung sa tingin mo maa-advise mo sa kanila? Pwedeng ano to, freelancer or pwedeng business owner din na yung nakikinig ngayon na pwedeng gumamit ng Pinterest platform. Yun. So, keyword research, kumbaga parang since nag-SEO na kayo, may keywords na kayo. Alam na sila. Meron na din, compare na din. Kasi ang hanggang din sa Pinterest, nalabas yung mga keywords or yung results niya sa Google. So parang yung keywords na research mo, aside from putting it dun sa blog mo, sa ano mo, gamitin mo na din dun sa Pinterest. Like naming ng image, tapos yung title, ganun. Kasi lalabas din siya sa, hindi lang sa image, kasi ang akala ng iba dun sa image tab lang ng results page ng Google nalabas. Nalabas din siya dun sa main results page, dun sa SERP na ano niya. And then yun, consistency, parang if you wanna start doing it, not forcing you to do 20 pins, 50 pins, just do one pin. Gawin mo siya isang upuan, like 2 to 3 hours, spend ka for the entire 2 to 3 hours, and then meron ka ng one pin for the whole month eh. So yun, hindi naman siya, I think, for me hindi siya ganun ka-effort. So you can do it as well. And then don't rely sa, I think, sa images. Like especially, sorry mga clients, kung nakikinig kayo. Parang ano nila, di ba? Parang in most cases, especially sa mga graphic designer, ang issue is kapag ka nagawa sila ng graphics, ayaw ni client kasi hindi, sa Pinterest hindi ganun. Kasi iba yung demographics mo. Parang sa'yo maganda tong image na to, pero sa customer mo hindi. So don't rely on what you think is okay. Make sure na mag-test pa rin. Yes, yun. Okay. And then planning. So yun, kumbaga kung may planning ka na, may content plan ka na for like the entire month of your SEO service, ano ba naman yung magsingit ka lang ng one image na exclude na for Pinterest na parang yun na lang din yung title ng Pinterest pin mo. Tapos schedule mo na lang din. So parang extra step, pero at the same time parang imagine yung extra exposure na makukuha mo din in another platform, diba? Nice. Okay, so let's say yung mga freelancers na nakikinig ngayon, naaral na nila itong Pinterest SEO. So paano naman nila ito ma-i-alok as a service sa mga clients nila? Okay, good question. I would say, especially dun sa mga female targeted audience ng client nyo. I mean, no offense to the female, pero more likely they would take action kasi di ba parang mas more potentially to make a purchase ang babae kaysa sa lalaki. It's a female-dominated market. So, I see. Di ba parang if you think about it, mas madaming babae sa Pinterest who will more likely take actions and purchase something. And also, yun nga, they're more likely to convert and they plan. So Pinterest users are planners. So kapag nasa platform sila, they're more likely to take action. They're planning on something. Kung ang niche mo is interior design, gardening, food, yung na-mention earlier, it's a good platform for them to venture. And then not to mention, parang the users ng Pinterest are growing. So recently, parang 400 ata ng last talk ko sa Bago SEO. Parang 450 million ang user. And then now, Pinterest recently released yung report nila. Nasa 580 million active users na siya, which is like 10% higher compared to last year, which is getting higher and higher. And at the same time, yung demographics of users ng Pinterest are mostly Gen Z and the newer generation. So if your market is aiming for those kind of services, aiming dun sa ganong demographics and audience, it's a good platform for them to use. And at the same time, yun nga, parang since konti pa lang yung nagamit, less competition, which is good for like us starting freelancers na parang, yeah, this is an additional service that you can offer to improve your traffic. Nice. All right. Thank you so much. Mga informative, na binigay mo sa amin about Pinterest SEO. Enjoy kasi you get to know more about other platform, especially now that Google nga is doing some, different things and nagbabago yung market behavior. And I'm sure sa future mas diversified yung strategy ng business mo
mas maganda yon in the long run, mas mapu-future proof mo yung iyong mga strategies. So, very thank you sa ating guest Yes. speaker na Thank you. ngayon, Mr. Chris. Kung meron ka mga iba pang pwedeng i-market, ano ba yung like yung website mo or meron ka bang mga dapat i-follow kami sa'yo? Yeah. Kasi solopreneur pala. I'm starting my own agency, Bravato Marketing nga. It's a small company lang. And then we focus on SEO strategy and especially Pinterest yun. So, and then I'm planning stage pa lang to release a course this 2025 about Pinterest SEO. Yes, since na-mention ko na kailangan ko na siya tuloy. Gawin mo na yan. Kasi nakakahiya pag hindi ko ginawa. Yeah, gawin mo na yan kasi marami magiging interested, especially mga nakinig sa atin ngayon, mga Pinoy. At talagang nag-upskill sila kasi kaya nga natin ginawa tong SEO Kwentuhan para magbigay pa sa kanila ng mga additional information kung ano pa yung mga pwede nang aralin. Yeah, dito sa SEO. Especially now, magulo si Google. So you guys need to diversify. Alright, so that's it. Iko-close ko na tong podcast natin na to. Thank you so much for the time. Thank you. Chris. And I hope makasama pa kita sa mga iba't ibang conferences na attenda natin. And sana sa mga katulad nung ina-attendan mo sa Chiang Mai. Sana sa susunod. Okay. Alright, thank you so much for listening, guys. I hope follow kayo sa aming social media, sa Spotify, YouTube, and then sa seokwentuhan.com. So, ayun lang. Thank you so much. Peace out. Thank you. Bye.